Huwag nating talikuran ang ating panata. Ito ang mariing sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa tinutulak na paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Kaya mahigpit ang apela nito sa mga nagsusulong na itigil na ang kanilang panawagan dahil malinaw itong paglabag sa 1987 Constitution. Naniniwala ang presidente na mabibigo ang sinusulong na One Mindanao dahil nakaangkla ito sa maling basehan at taliwas sa hinuhubog na bagong Pilipinas at wawasak daw sa ating bansa. Sa huli, hinimok ng punong ehekutibo ang lahat na pangalagaan ng ating republika at ang lahat ng sinasagisag ng ating bandila na 3 bituin at ang araw. Kaya't pag-usapan natin ang mga pinakamagaganda at masaganang lungsod sa Mindanao. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Mindanao ang pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas pagkatapos ng Luzon. Ito'y sumasaklaw sa katimugang rehiyon ng archipelago. Ang pinakalayong isla mula sa kabiserang Maynila, ngunit mahahanap mo dito ang mga pinakamagaganda at mahuhusay na lungsod sa bansa. Narito ang mga pinakamahuhusay na lungsod sa Mindanao na hindi mo dapat makaligtaan kung nagpaplano ka ng isang paglalakbay sa Pilipinas. 10. Malaybalay City. Ang lungsod ng Malaybalay ang kabisera at sentro ng pamamahala ng lalawigan ng Bukidnon. Ito ay isang first-class component na lungsod sa lugar. Ang Kaamulan Festival ay ginaganap sa lungsod bawat taon mula kalagitnaan ng Pebrero hanggang Marso. Dahil sa mataas na kinalalagyan ng syudad na nasa 650 metro, ang buong lungsod ay parang naka-air condition na ginawang mas malamig kaysa sa ibang mga lungsod sa Mindanao. 9. Coronadal City. Ang Coronadal City na kilala rin bilang Crown City of the South ay isang tahimik at mapayapang lungsod. Ito ay isang oras na biyahe mula sa General Santos City na kilala bilang Southern Sports Mecca. Ang Coronadal ay isa sa mga pinakamahusay na maliliit na lungsod sa Mindanao. Ito ay may maunlad na ekonomiya at habang lumalaki ang ekonomiya nito, gayon din ang skyline nito. Ang mga malalaking shopping malls at iba pang mahalagang tanggapan ay dinatayo ayon sa plano. Isang buhay na lungsod na may mahaba at sikat na kasaysayan. 8. Valencia City. Ang lungsod ng Valencia ay sentro ng komersyal at pangkalakalan ng Bukidnon. Ito ang sentro ng negosyo ng probinsya dahil sa gitnang kinalalagyan nito sa kalupaan ng Mindanao at may malakas na ekonomiya. Ang lungsod ng Valencia ay kilala bilang Golden Harvest sapagkat nag-aalok ito ng isang mataas na kalidad ng buhay sa mga mamamayan nito. 7. Cotabato City. Ang lungsod ng Cotabato ay dating bahagi ng Region 7 at ang regional na sentro nito. Ngunit bahagi na ngayon ng Bangsamoro. Hindi ito nagpapailalim sa jurisdiksyon ng pamahalang panlalawigan ng Maguindanao sapagkat ito ay isang independenteng lungsod. Ang lungsod ay kabisera ng tinaguriang Independent Super Region. Pinapahiwatig lang nito na bilang kabiserang lungsod, mayroon itong maunlad na infrastruktura at negosyo. Ang tanging lungsod sa Pilipinas kung saan ang mga Kristiyano at Muslim ay hindi nagtatangi sa isa't isa. 6. Iligan City. Ang Iligan City ang komersyal na kabisera sa timog na rehiyon ng Mindanao. Nakaranas ang lungsod ng mabilis na industrialisasyon matapos maitayo ng National Power Corporation ang Maria Cristina Hydroelectric Plant noong 1950. Nagpatuloy ito hanggang sa huling bahagi ng 1980s. Ang Iligan ay isang kamanghamanghang lungsod. Hindi ito katulad ng ibang lungsod sa Mindanao dahil ito ay mayroong sariling mapagkukunan ng kuryente. Ang nag-iisang lungsod na may 24 na talon at binansagang City of Waterfalls. 5. Butuan City. Ang Butuan City ay isang first-class na urbanized na lungsod sa Caraga region ng Pilipinas. Nagsisilbi ito bilang kabisera ng lalawigan ng Agusan del Norte, isang malawak na lungsod na may airport at isang makabuluhang highway interchange. Ang lungsod ay tahanan ng maramihang mga sawmills na naglilingkod sa panloob na sektor, pati na rin ang isang regional na gasoline depot. Ang mabilis na pagpapalawak at pagtaas ng mga proyektong pang-imprastruktura sa lugar at iba pang mga lugar ay nagsisilbing isang mahusay na simbolo ng programa. 4. Zamboanga City. Ang lungsod ng Zamboanga ay ang kabisera ng kanlurang Mindanao. Nagsisilbi ito bilang pantalan sa lugar.
Ito ay isang busy na daungan na matatagpuan sa timog na dulo ng Zamboanga Peninsula sa Basilan Strait at protektado sa pamamagitan ng Basilan Island. Ang Zamboanga City ay gumagawa ng 80% ng pangkahalatang output ng sardines ng Pilipinas. Ang estilong Espanyol sa arkitektura, mga kahangahangang tanawin ng dagat na pang-international at mga magagandang tanawin ng bulubundukin ay nakombine sa isang klimang mas malamig at mas humid kaysa sa Manila. 3. General Santos City. Ang General Santos City ay pinangalanan ni General Paulino Santos, former Commanding General of the Philippines Army. Naging sentro ng kalakalan, negosyo at logistics ang lungsod sa rehiyon ng Sac-Surgen. Ang isang maliit na syudad, ngunit isa sa mga pinagmulan ng mga pinakakilala at maimpluwensyang tao. Hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Iyan ang dahilan kung bakit ito ay tinawag na Home of the Champions. 2. Cagayan de Oro City. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ay matatagpuan sa isang lalawigan ng Misamis Oriental sa gitna ng Mindanao. Dahil sa katanyagan ng stream sports sa Pilipinas, kaya't ang lungsod ay kilala bilang the Whitewater Rafting Capital. At ang Cagayan de Oro City ay isa sa mga pinakaprogreso na lungsod sa Pilipinas. Maayos ang kaayusan ng metropolis at dahil sa maayos na pagpaplano at malugod ng mga locals, kaya naman binasagan itong City of Golden Friendship. 1. Davao City. Ang sentrong pang-ekonomiya ng Davao Region ay ang lungsod ng Davao. Ang lungsod ang pangatlo sa may pinakamaraming populasyon sa bansa at ang may pinakamalaking lungsod sa bansa ayon sa laki ng lupa. Kilala rin ito bilang King City of the South, ang durian capital ng Pilipinas, fruit basket ng Pilipinas at ang crown jewel ng Mindanao. Walang duda na ang lungsod ay ang pinakaprogresibo, urbanisado at modernong lungsod. Kung ikukumpara sa ibang malalaking lungsod sa kabila ng pag-unlad nito, ang syudad ay karaniwang ligtas para sa mga turista sa lokal man o banyaga. Ang pagtsatsaga ng bawat Davaoenyo na nasasalamin sa mga mayamang pamana ng Davao. Sa pag-unlad at kagandahan ng mga lungsod sa Mindanao, tila'y malinaw ang kahalagahan ng isla sa buong Pilipinas. Ang tanong kung dapat bang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay isang seryosong usapin na nagtatangi ng maraming aspeto, kabilang ang kultura, ekonomiya at pampulitika. Habang may mga isyu at hamon, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay maaaring maging solusyon upang mas mapabilis ang progreso at kaunlaran ng Mindanao. Sa pagpapatuloy ng maayos na pakikipagtulungan at pagrespeto sa bawat kultura at identidad, maaaring mas mapalakas ang pag-unlad ng isla at ng buong bansa. Kaya't sa aking pananaw, hindi solusyon ang paghihiwalay ng Mindanao. Ang mas kailangan ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino dahil tayo ay isang lahi lamang. Kung kayo ang tatanungin kaibigan, payag ba kayong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? I-comment lamang po sa baba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng maayos na pakikipagtulungan at pagrespeto sa bawat kultura at identidad, maaaring mas mapalakas ang pag-unlad ng isla at ng buong bansa. Kaya't sa aking pananaw, hindi solusyon ang paghihiwalay ng Mindanao. Ang mas kailangan ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino dahil tayo ay isang lahi lamang.